Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate them. God bless you all po. Gemini, maraming thank you po sa lahat ng mga super thanks na pinapadala ninyo sa ating channel, sa inyong pag-donate. Maraming thank you. God bless you all po. So, pauna mensahe po ninyo sa ngayon ay the Sun energy in reverse. Ayan. So, meron kalungkutan, ano? Siguro low vibe kayo sa ngayon, Gemini. Maybe you are frustrated about something. Maaari din na may disappointment kayo na nararamdaman. Kaya parang sad kayo, gloomy kayo, yung parang ganon. Siguro may mga delays din sa mga inaasikaso at pinoproseso ninyo, kaya parang malungkot kayo, no? Walang gana, kumbaga. Maybe it's because also of too many things na nandiyan sa plate ninyo. Maybe you have too much on your plate. Overwhelming na siguro ang trabaho ninyo, yung task na binibigay sa inyo sa trabaho, siguro sobra-sobra na, kaya alam mo yun, nalulungkot na kayo because you don't even have time for yourself. Wala na kayong social life because of that. Maybe ang tawag dito, nag-overtime kayo because you need to, not because you need the money na nakikitain ninyo sa overtime, but maybe you need to para mabawasan or matapos ninyo kung ano man ang mga task na binibigay sa inyo. So, there is an imbalance na nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon. Maybe there are things na hindi na ninyo nabibigyan ng oras, hindi na ninyo nabibigyan ng panahon because of too much work, no? Yung ganon. And there is an opportunity coming in sa buhay ninyo. May offer dito ang universe para sa inyo, no? Pero hindi ninyo yan napapansin, hindi ninyo na yan nakikita, maybe because of this, no? Dahil nga may imbalance na nangyayari, may mga bagay na hindi na ninyo na bibigyan ng oras, na nineglect na ninyo. So maybe this is one of those, no, na nanineglect na ninyo kung ano man yung opportunity na kumakatok sa inyo because pagod na kayo, no? Because hindi na kayo makapag-focus, hindi na kayo makapag-isip ng maayos. So, you may need to do some kind of meditation dito. Mag-contemplate kayo. And tignan ninyong maigi what is happening na sa buhay ninyo. Maybe this is the time that you need to re-evaluate yourself, reassess kung ano na mga nangyayari sa inyong paligid, sa buhay ninyo itself, para nang sa gayon makita ninyo yung mga dapat na adjustment na kailangan gawin ninyo. Okay? So, we have the Wheel of Fortune in reverse. Ayan. So, may mga setbacks dito siguro ang iba sa inyo din. Kaya siguro talaga nalulungkot kayo. No? May mga setbacks, may mga delays na nangyayari, may mga bagay inaasikaso kayo dito na hindi umuusad, hindi nagpo-progress. And maybe dahil hindi nyo na rin yan na-follow up, hindi nyo na naaasikaso, maybe because of too much work, no? At kaya siguro mga personal na bagay yan, personal affairs yan, na kaya kayo nalulungkot because hindi ninyo mahati ang oras ninyo, 'di ba? Kasi siguro overwhelming na yung task ninyo sa trabaho. Kaya syempre, yun muna ang pina-prioritize ninyo. So, kaya siguro kayo nalulungkot. What else? We have 8 of Cups in reverse. Ayan. So, nasa stagnation energy talaga kayo dito, Gemini. So, you know what? You really need to do some kind of reflection and re-evaluation of what is happening sa buhay ninyo to make an improvement, no? To make progress. Kasi nasa stagnant energy kayo sa ngayon. Parang hindi kayo magkaroon ng kalinawan sa isipan ngayon of what you need to do best, no, sa inyong sitwasyon sa ngayon. Kasi
overwhelming na yung task ninyo, overwhelming na din siguro yung obligasyon o responsibilidad ninyo din sa pamilya, maaaring ganun ang ganap dito. And there is something sa buhay ninyo na yun ang kumukuha ng most of your time, most of your energy. Kaya nawawala na kayo ng gana sa ibang bagay, pagod na kayo, kaya hindi ninyo naaasikaso na yung ibang parte ng buhay ninyo, no? So, tignan natin kung ano ang final message ni Gemini. We have angel number 1212, persistence. Ayan, there may be some shifts dito na mangyayari, which is good. Ibig sabihin na magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng pagkakataon kayo na baguhin ang inyong sitwasyon. Siguro, instead of sadness, instead of being gloomy, no? Magkakaroon na kayo ngayon ng enthusiasm, no? Mas gaganahan siguro kayo dito. Gratitude, contentment, new experiences, so definitely there is some kind of new beginning dito na mangyayari. So there will be a shift coming in dito sa buhay ninyo. An ample opportunity related to your life's purpose is just around the corner. Take immediate action once it pops up. Of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the cards. So good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate them. God bless you all. Libra, thank you so much po sa lahat ng donations ninyo sa ating channel. Thank you for sending me super thanks. Buong puso ko pong pinagpapasalamat yan sa inyo for sharing your blessings and for being generous, no? Pauna mensahe po ninyo sa ngayon, Libra, is strength in reverse. Ayan. So maybe may mga nararamdaman ng iba sa inyo na low self-confidence, low self-esteem, low energy, siguro mga pagdududa, no? May mga doubts kayo na nararamdaman about something or about someone sa ngayon, no? So parang, in other words, parang nawawala kayo ngayon sa vision ninyo. For some reason, siguro biglang may mga negative criticism siguro kayo na narinig. Kaya parang tuloy kayo naaapektuhan ng mga negative criticisms na yan ang inyong confidence, no? So parang ganon. So, King of Cups is here as well. Maybe, ang iba sa inyo dito is going to reach out to someone na compassionate listener, magaling mag-advise, maaaring yun ang kailangan ninyong kausap sa ngayon. Ano? Parang gusto ninyong humingi ng advice, humingi ng opinion ng iba, or gusto ninyong makapakinig ng ibang perspective naman ng iba. Kaya, maaaring you are looking for someone who's embodying the energy of the King of Cups. Ayan, so, Eight of Swords. Ayan, so dito naman, parang feeling ninyo helpless kayo, restricted kayo, no? And maybe dahil yan dito din, no? So, yung strength at saka ito, parang isa lang yung sitwasyon nila. Maybe related yan sa bawat isa na dahil kayo nakakarinig kayo ng mga hindi magagandang, alam mo yun, yung mga hindi constructive criticisms from other people about you, about kung ano man ang performance niyo sa trabaho, something like that. So siguro masyado talaga kayong naaapektuhan tuloy, feeling ninyo hindi na kayo magaling, feeling ninyo kulang kayo, 'di ba? Yung ganon. Pero alalahanin niyo, Libra, no, na all of us, no, we are all given talents, skills, and gifts, no? Iba-iba lang yan, pero lahat tayo merong ganon. Kaya, huwag kayong paghinaan ng loob na kung kaya nga ng ibang magtagumpay, kaya nyo din yan, di ba? We are all created equal. Lahat tayo binigyan ng talents, ng gifts, ng skills. Kaya kung anong kaya niyang gawin, kaya mo din yan gawin. Kung anong kayang maabot na tagumpay ng ibang tao, kaya mo din yan, ano? Iba-iba lang tayo ng pamamaraan kung papaano natin makakamit ang tagumpay, no? But
Kung ano ang kaya ng iba, kaya mo din yan. So, wag mong isipin na you are powerless. Wag mong isipin na you are not good enough because you are good enough. You are amazing. Okay? So, we have the Page of Cups. Ayan. So, dito naman, there is going to be a shift, no, in perspective. There's going to be a shift in your energy dito with the Page of Cups. Kasi parang siguro dahil makakausap ninyo ang kung sino man dito na nag-i-embody ng energy ni King of Cups. You know, parang ma-freshen up yung isip ninyo. Maaring magigising kayo dito sa katotohanan at instead na magmukmo kayo, instead na mag-negative thought kayo, negative feelings and emotions kayo, mabubuhayan kayo ng loob at magiging excited kayo dito. No, yan ang nakikita ko dito sa energy ni Page of Cups. Parang mabubuhay ang enthusiasm ninyo, mabubuhay dito yung passion ninyo for life, no, in general. So this is really beautiful. Posible din dito na mayroong magandang balita na parating sa inyo dito or maaring correspondence, no, na manggagaling sa mga kaibigan ninyo, katrabaho, kapamilya, you know, and there may be invitation for you para sa mga social gatherings. Kaya, you know, magsasaya kayo dito, no? Siguro mabubuhayan kayo ng loob because of that also, na mas may makakausap kayo ng mga like-minded people, no? So, good for you, Libra. We have King of Wands in reverse. Ayan. So, dito naman, yung parang ang iba sa inyo dito, alam mo yun, yung parang at some point, nakaramdam kayo dito ng frustration dahil nga siguro sa mga sabi-sabi, chika, no, mga marites, marisol sa paligid ninyo. But, you know what, mawawala yan, matatabunan yan ng enthusiasm ninyo dito, no? Kasi mabubuhayan kayo ng loob, no, dito with the Page of Cups. Magigising dito yung diwa ninyo, yung puso ninyo na oo nga, 'di ba? Meron akong kakayanan, meron akong opportunity na nandito. So why not grab that? 'Di ba? At buhayin kong muli yung enthusiasm ko, yung optimism ko, yung hope ko, 'di ba? Kaya kung ano man ito na nararamdaman ninyong frustration, siguro sa sitwasyon ninyo, sa mga pinagdadaanan ninyo, ganitong mga sitwasyon, you know what, it feels like to me na iiwanan nyo na yan. Tatabunan nyo yan. Mas mamamayani dito ang excitement ninyo for these opportunities na parating. So, tingnan natin kung ano pa ang final message ninyo. Angel number 333. You will receive the support that you need. So feeling ko talaga si King of Cups is going to play a significant role sa buhay ninyo sa ngayon. No? Magbibigay yan ng matinding advice sa inyo. Napaka-sage advice ang ibibigay niyan sa iyo. And that person is going to support you all the way hanggang sa makabangon kang muli. No? There will be growth, there will be creativity, joy, community help is coming in, vision and talents. So, talagang ilalabas na ninyo dito yung talents. Tutulungan ka nito ni King of Cups na ilabas mo yung talents, skills, and gifts mo dito para yon ang maging pagkabisihan mo sa ngayon. So, seeing the angel number 333 is a sign that it's time to focus inward, work on your skills, discover your talents, and use your imagination. Unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonders for your sense of purpose and contributes to your community. So, napakaganda. There's going to be a beautiful energy shift dito na mangyayari at magiging productive ka, mas magiging excited ka dito and passionate about what you love to do. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, maraming salamat po sa mga super thanks na pinapadala ninyo. Maraming salamat sa mga donation sa ating channel. I truly appreciate them po. From the bottom of my heart, maraming thank you. So, yung pauna mensahe po ninyo for today is the Page of Wands. Ayan. So, you will be feeling inspired sa ngayon. There are going to be
news kasi, balita, updates na parating dito at yun ang pupukaw ng iyong passion, yun ang pupukaw ng inyong excitement, yun ang pupukaw ng inyong energy talaga, no? So whatever the case may be, kung ano man ang balitang ito na parating sa inyo, whether that is regarding an opportunity for work, for career, for business, whatever it is, talagang mabubuhayan kayo ng loob dito. Yung parang mapapatalon kayo sa inyong upuan, no? Pag narinig ninyo ang balitang ito. We have Seven of Cups in reverse. Ayan. So, there may be anxiety na nararamdaman ng iba sa inyo dito, Aquarius, recently, no? So, maaaring nag-worry kayo, so siguro nagkakaroon na kayo ng anxiety, maybe because you are overthinking, maybe dahil siguro may mga pangarap kayo or may mga gusto kayong gawin na hindi ninyo nagagawa, or maybe may mga na-miss siguro kayong opportunity in the past. Kaya nagkakaroon kayo ng worry, no? Sa ngayon na magkakaroon pa ba ng bago, may dadating pa bang bagong opportunity, yung mga ganun ba, no? Pero that is where you're coming from, no? Pagdating ni Page of Wands, no, mawawala na to. Kasi mabubuhayan kayo ng loob. Maybe, kung ano man ang balitang ito na parating, yun ang maaaring siguro, yun ang pinapangarap ninyo, na opportunity, kaya talagang mapapatayo kayo, mapapatalon kayo sa inyong upuan. At kung ano man na nararamdaman ninyo dito, no, na panlalamig, na walang clarity, na walang gana sa buhay or sa kahit anuman na gusto ninyong gawin sana, you know, that will be behind you na, no? At matatabunan ito ng energy ni Page of Wands because this is very energetic energy, no? Mas dito mabubuhay yung hope ninyo, yung optimism ninyo, yung excitement ninyo, at ito na lang ang pagfo-focusan ninyo. Kung ano man ang balitang ito about opportunity, that is where your focus will be, no? Six of Cups, ayan, some of you are coming home sa pamilya. Maybe you are missing your loved ones, your kids, your partner, your person, your husband, your wife, or magulang ninyo, you know, namimiss ninyo, kaya parang uuwi kayo dito, no? There's going to be some kind of reunion dito ng pamilya, no? For some reason, magkikita-kita kayo and magkakasama-sama kayo, no? So, this will involve travel then for some of you, no? So, mayroon ditong travel energy. Maaaring you're coming from a different country pa, uuwi kayo, or maybe you're coming from the Philippines, pupuntahan ninyo ang loved ones ninyo sa ibang bansa, so maaaring ganun ang ganap, no? King of Wands, Knight of Wands in reverse. Ayan, so ang iba sa inyo dito, restless, no? Restless, siguro, alam mo yun, yung parang naaaligaga kayo, meron kayong gustong gawin, pero hindi ninyo magawa, no? Yung parang ganon. For some reason, something is holding you back siguro. Kaya parang naiinis kayo na gusto ninyong gawa ng isang bagay pero hindi ninyo magawa because napipigilan kayo ng kung anumang rason yan, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Eight of Wands in reverse. Ayan. So, parang slow pace dito ang galawan, ano? Kaya pala, si Knight of Wands kasi, kapag upright siya, fast-moving energy siya. So, since nakabaliktad siya, restless siya dahil meron siyang gustong gawin pero hindi niya magawa. Hindi, yung parang nasa stagnant energy siya. Kaya hindi niya mapuwersang gawin ang gusto niyang gawin. So, with the Eight of Wands naman in reverse, slow pace, dahan-dahan, no? Parang almost stagnant na yung energy nito. Kaya siguro, dalawa, magkasama, no? Related ito with each other na sitwasyon na ito, no? So, maaaring isang sitwasyon lang yan. Na may mga bagay kayo na gustong gawin pero hindi ninyo magawa sa ngayon, no? So, kailangan ninyong i-postpone, kailangan ninyong isang tabi muna, kailangan mag-focus muna sa ibang bagay, yung gano'n, no? It's maybe because, no, hindi pa kayo handa, or siguro may mga hinihintay kayo ng mga papeles or permits or kung ano pa man, na mga bagay-bagay na siguro requirement yan para magawa ninyo ang bagay na yan na hindi pa ninyo natatanggap. Kaya siguro kailangan nang i-postpone muna, kailangan
maghintay, no? May paghihintay na siguro kailangan gawin dito si Aquarius. So, tingnan natin kung ano ang final message ninyo. We have angel number 0000. Ayan. So, there may be a need for you to reset your buttons sa ngayon. Kasi parang naiinis kayo, nabuburyo kayo, yung ganun ba, no? Yung parang yung parang halo-halo kasi, there's mixed emotions, nararamdaman ng iba sa inyo. May masaya, may excited, tapos sa ibang bagay naman parang naiinis kayo, nabuburyo kayo, yung gano'n. So, you may need to do some kind of relaxation muna so that you can get back the balance in your life, no? Para ma-figure out ninyo ngayon, ano nga ba ang dapat kong unahin sa ngayon? Ano ang dapat kong isipin sa ngayon? Diba? Yung gano'n. So, it serves as a timely reminder that anything can be accomplished. If you can dream it, there is no reason you can't make it a reality. So if something is in the possession of another person, it is also available to you. So try to remain calm, no? What's meant for you won't pass you by. So let go of tension and relax. So kung kailangan maghintay muna, 'di ba? Kung kailangan slow pace muna, then slow pace muna kayo. Because anyways, no, if it's meant to happen, it will happen. Okay? So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.